Good morning mga kasuelo, mayang buntag. Panibagong umaga, panibagong pag-asa mga kasuelo. Kumusta po kayo lahat? Magandang umaga po sa lahat. Nandito po tayo sa bukid. Maaga tayo dito para i-check yung ating mga alaga, lalong-lalo na si Victoria mga kasuelo. So nakita ko si Victoria na kawawa dahil masama talaga yung kanyang nadarama. Hindi yata siya kumain. Ito siya ngayon, oh. Yan si Victoria. Yung damo, ano lang, parang pinaghigaan lang niya yata. Masama talaga yung kanyang nadarama mga kasuelo. Pero sige lang, kay ginamot naman niya ni Busnel. Siguro dala lang yan sa kanyang ano. Ayan, oh. Parang umiiri-iri pa siya. Niraspahan kasi Busnel kahapon yan at yun injikan din ng antibacterial. So kung makarecover siya, meron namang damo, daming damo. So hindi ko muna sa galawin, nilipat lang yung aking nilipat ko lang yung kanyang tali doon tinali sa puno, nilipat ko dito kaya para makaabot siya dun kung kakain siya mamaya-maya. Kumain ka? Uy, kumain ka ba? Mawa ka naman ay. Laban lang, laban. Sana makasurvive ka. Na ano siya, na puwersas talaga siya mga kasuelo kasi ang liit lang niya kasi nakalabaw. At saka yung anak niya yan malaki. Kaya doon siya na saka hindi pa nalabas kaagad. Yan siguro kaya ganyan yung kanyang pero ginamot na yan. Tinanong ko nga si Busnel kung survive na daw yan. So sana makasurvive nga. Sige, iwanan ko muna sila at meron po tayong ikutan. Maaga tayo dito mga kasuelo ay meron tayong gagawin pa. Ang target ko ngayon na makapag-spray ng foliar doon sa garden, pang backup doon sa bunga ng pipino at sa lalay ba, sa ampalaya ba. Pag-spray tayo ngayon sa garden. Siyempre inuuna ko muna yung alaga dito, kalabaw, baka. Bawal muna tayo magpa-swimming mga kasuelo kay Victoria. Bawal daw siyang ibabad, sabi ng boss nila, guys. Silong-silong lang muna at obserba. Harvest na si Kadane sa binigay natin seeds, oh. Kaso nagsawa daw sa gulay. Benta kasi. Benta may iba. Tinulungan ko nga mag-harvest mga kasuelo kaya daming nagpiyong gusto na nato nagmupo. Oo. Sabay na halay. Chika-chika sila, oh. Roger, Kanato, Tonyo. Ayan mga kasuelo, dito tayo sa garden at mag-spray na tayo. Nakasit na yung pang-spray din at yung mga medisina, ito yung ating gagamitin, yung red crop foliar. So set na tayo, tara. Dito mga kasuelo sa inuna nating inisprayan, meron ng mga bunga malalaki nito.
nauna kasi itong inaitanim ng dalawang todling. So ito yung ating inuna. At natapos na natin inisprayan mga silo yung mga pipinot ang palaya dito tayo sa ating seedlings na dilig lang ito mga silo, plain water lang ito. Inugasan ko na kasi yung sprayer kaya dito natin inidrain yung tubig sa ating seedlings dito na ipinunla para dilig na sila. Ayan, malapit na itong matransplant mga silo yung ating pinatubo dito na seedlings. At pagkatapos mga silo yung ating obligasyon dito sa garden, sabay uwi na ako dahil meron tayong pupuntahang seminar ngayon sa City Hall. Pinatawag po kami ng taga City Agriculture kay meron kaming seminar about sa livestock yata, sa swine yata. Daming bulak na. Tapos na tayo mag-spray mga silo sa ating dun sa palya at pepino. Ngayon, takbo ako dito sa ating mga kalabaw dahil ibabad ko na. Dahil meron akong seminar ngayon mga silo, tutungo ako ng City Hall, ang bayan ng Baybay. Kaya meron dumating na letters na pinapatawag tayo. May seminar yung mga Kagawad Committee on Agriculture. Seminar tayo para kung merong doon, madagdagan ng ating mga kaalaman ha. Sige. Atin tayo kinakailangan ng ating presensya doon. Pero maaga pa naman, 7:30 pa. So habol pa ako nito. Dali! Let's go na tayo mga silo sa City Hall para mag-attend ng seminar. Kakamandali mga silo, nauna tayo sa mag-lecture sa atin. Ayun nakapag-attendance na at wala pa yung iba. Proceed punta sa ato ang project specifically sa soil production katong barangay nga na ay mga request nga mga buhi o baboy o ibu na wala tayo na pili sulod mga niya nabiya ato wala Tungkol po pala ito mga silo sa baboy, yung aming seminar ngayon. Ayan, orientation seminar o barangay biosecurity officer. Ayan, African Swine Fever ASF update.
Yun. Lalong-lalo na sa mga barangays na merong request na dispersal para doon sa mga kabarangay nila. Isa na ako doon dahil na meron po akong request na sa City Agriculture para sa aking committee, dispersal swine para sa aking mga kabarangay na gustong mag-alaga ng baboy. So isa to sa requirements para kami po ay mabigyan ng dispersal. Kailangan sundin ito ang mga guidelines. Ito pala yung aming seminar ngayon kung paano iwasan magkasakit or magka-virus or maranasan yung ASF nga tinatawag, African Swine Fever. So kaya pala siniminar kami dito. Swine fever. Lingid sa kaalaman ng nakakarami, ang biosecurity ang isa sa pinakamabisang paraan upang matiyak na ligtas ang babuyan mula sa anumang sakit. Kaya naman ating alamin, ano pa ang mga dapat tandaan sa biosecurity? Okay. Yan lang. Ayun tayo. Kaon na kaon. Kain na mga sulo. Alas 12 na. Ay, yara. Thank you. Uy, thank you. Holdi daw kami po mga sulo, holdi. Yun. Uy, mag-utsara. So ayan mga kasuelo, pauwi na po kami mga kasuelo. Ngayon pala ay dapat ay whole day yung aming seminar, maghapon sana, kaso nabiglaan yung aming pag-uwi dahil merong warning na kasi nakapost sa social media dito sa Baybay na ayan o, nag-uwian din mga bata o, pinauwi na din kasi may disaster, may nakapost na may tsunami daw na darating. Sana po huwag nangyari yan, kaya ganyan na lang, biglaan na lang yung aming pag-uwi. Dapat may may conduct pa na training, so kinancel na lang kay yung iba namin mga kasamahan hindi na mapalagay, hindi na mapakali, gusto nang umuwi dahil yung iba malapit lang sila sa dagat. Yun ang delikado. Meron na kasing nakaano sa LGU nasa na may may tsunami daw. So diretso na ko uwi at siyempre silipin ko rin yung ating mga alaga. Yan, nandito na tayo. Si Victoria talagang mahina siya mga silo, at saka yung kanyang ari din lang natin lapitan para hindi kaya masyado kita yung medyo may nangamoy yung kanyang puwerta na at maga na. So nag-chat sa akin si Boss Nel, yung technician, na i-follow up niya ng gamot mamayang hapon daw. So yun, doon nga tayo sa City Hall kanina at meron din ako, nakausap ko din yung in charge ng livestock sa City Agriculture at may nakausap din akong yun, nagseminar nga kami na may mga doktor doon, may mga veterinary. Humingi ako ng advice or nagtanong ako sa kanila at saka yung mga kasamahan ko na mga magkakalabaw din
meron silang in-advise pati si Sir Roy na nag-advise din sa akin na kasi nakita nila, kasi mga friend ko sila sa Facebook, nakita nila yung mga post ko, nakita nila yung kalabaw. So si Victoria, meron silang in-advise ano daw, iisa yung kanilang advice yung nakausap ko na malamang ito si Victoria kung maka-recover daw ito, malamang maghirap na itong mga anak. Oo, yun ang advice nila sa akin. Tapos hirap din na maka-recover, sana daw maka-recover, pero sa madaling salita ang sinabi nila sa akin ay dapat ngayon pa lang i-dispose na daw. Yung sabi nung sa akin, para may maibalik daw, kahit ibigay na lang na mura. Yung isa na sinabi din na ano na daw, katulad ng ginawa niya sa kalabaw niya, ganyan din, kaysa mamatay na lang daw at ilibing, hindi mapakinabangan, ang ginawa niya, kinatay na lang at saka sa mga tao, kumbaga sa amin, pinaambitan, kinarni na lang nila, kahit mas mababa ang presyo, at least daw may bumalik kaysa may libing. Nakita nila yung kalabaw kasi nanghina na talaga. So yun ang advice po. Yan, shoutout nga po pala kay Victor, ganyan kasi nagtanong-tanong din talaga ako doon. So pwede din kung ayaw ko din katayin, maawa ako, pwede din daw na kung merong willing na makipagpalit, ipalit sa mas maliit kaysa daw na mawala siya. Kasi pagka ganyan daw, may ano daw yan na mabinat, kasi nga hindi tugma yung magbubuntis daw niya ni Victoria na at saka yun pala, kahit daw na padukot ko kaagad yung baby nung lumabas yung kanyang panubigan, maaari daw na patay na rin yung baby sa loob. Kasi yun nga, nakita nila sa video, hindi siya nag-response or hindi siya umiire ganyan. Kasi kung buhay ang daw, sabi ng nakausap kong veterinarian daw, nakita din nilang video ba, kung buhay daw ang baby dun sa loob, magalaw daw yung baby sa loob, mapipilitan yung nanay na umire ng umire. Pero sa sitwasyon ni Victoria noon ay parang normal lang siya na kumakain, tapos manganak na pala siya. Yun, ibig sabihin nun ay maaaring patay na daw sa loob pa ang baby, kahit pinadukot ko pa kaagad, kahit gabi. Yun yun ang nalaman natin kasi nag-seminar nga tayo. So ayun, ang pinaka magandang gawin ko daw, kung gusto kong mapakinabangan pa si Victoria, may mga opsyon. Yun nga, katayin, kilo-kilohin, ibenta o ipautang, ganyan. Tapos may isa pang opsyon, pwedeng ipalit daw. Kung merong makipagpalit, meron akong kasama na konsehal din na nagreto sa akin na may kilala siyang tao na buyer din ng kalabaw, at saka yung trabaho niya ay, yung negosyo niya ay kanang buy and sell, pwedeng palit-palit. So pwede daw na, kung gusto ko daw na papalit ng mas maliit sa kanya kaysa mawala siya na malibing lang. Pero sa tingin ko, sa ganyan na sitwasyon, walang magpalit kay Victoria dahil nanghina siya, at saka magamaga yung kanyang ari. So ang ko lang nito, hintayin ko si Boss Nel mamaya hapon para makita din niya yung kalagayan ni Victoria, kung makasurvive ba siya. Sana makasurvive, mapataba ko,
Kung mapataba ko uli, saka ko na palit kung sakasakali. Hanggang dito mga kasilo, naamoy ko yung amoy ng sugat niya ba. So uwi ako sa bahay dahil hindi pa ako nakadala ng gamot. Ay gamot pa ako ng pang-spray. Babalikan ko siya, isprayan ko. So buti na lang ay pinauwi kami ng maaga. Kung hindi, maghapon kami doon. So mamaya ko ng hapon tumacheck. So nga pala, na-advisory na pala yan, nakapost minor C level disturbance. Ayan, biglaan ito. Preliminary earthquake perimeters. Ayan, date and time 30 July 25 7:25 AM. Tapos yun nga, ang nito ay 1 alauna. Ang dito 1 to 2:40 sa mga malapit sa dagat. Yan ang kaya yun mga kasilo, yan ang ating update ni Victoria. Tapos napansin ko yung pinagpastulan niya doon, ang kapal na damo, pero wala mang kinainan. Try ko ngayon na lagyan ng magdala ng ng darak at saka tubig, at saka lagyan ko ng kaunting asin at molasses para lang kahit paano may laman ang tiyan niya. Ang hina talaga siya. Pero puntahan daw ni Boss Nel ngayon mamayang hapon para follow up ng gamot. Hindi ko alam kung anong gamot ang ibigay niya. So, sana makasurvive siya. Ayaw ko kasing katayin si Victoria tapos si Benta, kaya ayaw kong maawa ko ba. Sige, update ko na lang po kayo sa mangyari ni Victoria. Sana maka survive siya. Naawa ko kapag pinagmamasdan ko siya. At saka yun nga, sabi ng veterinarian na mahihirapan na siyang magbuntis sa susunod kung makarecover siya, dahil baga may tama na yung kanyang matris niyan sa loob. Kasi nga kung sa Bisaya panaahat ba, alanganin siya nagbuntis, bata pa na nagbuntis, tsaka hindi siya ugma sa katawan niya, maliit pa yung niya. Tapos yung anak pa ay malaki, kaya yun, magka-referensya daw sa ilalim ng tiyan niya. Kung makarecover daw siya, maaring hindi na siya manganak pa. Kaya ang niyan, ipalit na lang kung gusto ko daw. Kung ikatay, pwede rin. Yan ang pinaka magandang gawin daw. Kung gustuhin ko lang, para may maibalik na kahit papano, kahit konti lang, at least may maibalik, hindi mapunta lang sa lupa, mailibing, diba? So at least nakakaroon ako ng idea din. So mamaya tanong ko ulit si Boss Neil kung ba, makasurvive ba o para makapag-desisyon kami ni Kuya Victor. So ayun lang po, napahaba yung aking discussion Ako'y uwi na, kaya kukuha ako ng Combinex at siyempre mag-base na rin kasi nakasapatos pa ako. Ayan sige, tara. So sana hindi po mangyari yung yung naka-warning ngayon. Sa ngayon maganda pa naman yung panahon, napakainit dito sa amin. Ito na si Boss Neil, mga kaswela. Nagtapakas pumpulan. Hindi mo siya palupad dyan ng motor. Nagpainom ko sa bakad na suba. Ang suba na yun, boss? Oo. Musukol man. Mukha naman. Ha? Musuki man. Di manimulihok gani ha? Lihok ka musukol naman ngayon. Sige. Kung saan na, boss? May sipin.
Ito ang bagal. May sipin. Penicillin babis ba? Baho na no? Asa? Baho na siya i-spray na. Pahurot na po do. Spray. Gamay rin pagulay. Mapa bitadain. Oh, magbita na lang ko. Oh, butay kuan. Umuli o kanang abot ba? So ayan mga kasuelo, naliwanagan tayo. Tinanong ko talaga si Boss Nel kung ano bang kalagayan niya, makarecover ba daw o ano na, i-dispatch ako na. Sabi niya wag kasi sayang. Nag-response naman siya, okay naman daw. Pumapalag na nga ng inano niya, hinila niya kanina. Ay, nauna siya sa akin, nagpainom usbaka. Ngayon, tinijikan niya ng may sipin, MD. Ayan o, yan yung kanyang inano, gamot to. Hindi ko alam kung para ano to, basta ayan ang in-inject niya. Tapos bukas ng ganitong oras din, hapon, follow-upan niya. So sinabi ko nga sa kanya na i-dispatch ako na sana ito. Sabi niya wag, ano pa, makaka-recover ba naman ito. Natural lang naman daw yan ng ganyan. So maraming salamat kay Boss Neil sa kanyang gabay para bawas-bawasan yung aking pangamba ba. Dahil tingin ko talaga sa kanya parang wala na pag-asa. Yun binili lang niya sa akin, wag daw ilakad-lakad na malayo kasi ma-stress siya lalo. Ang gagawin ko daw dito lang, tapos hakutan ko na lang ng damo. So yan ang aking papel kay Victoria, maghahakot lang ako ng damo para sa kanya. Kukumpayan ko na lang. Ay bawal pa sa kanya daw na maglakad-lakad na malayo para ipastol-pastol. Ano niya, silong-silong lang dito lang sa paligid na to. Dito ko lang yan. Tapos doon sa ilalim, hakutan ko lang siya ng kumpay. Kaya ngayon, magkukumpay na ako. So bukas ganitong oras, balikan Boss Neil. Para turukan na naman yan. Ganyan sabi natin baka makain pa niya to. Sige, mangumpay ako mga silo. So okay pala si Victoria, nakaka 5 days daw makaka-recover na siya niyan. So, mas maganda kung ganun kasi kanina nga iba na iniisip ko kay Victoria. Parang gusto ko nang i-dispatch sa kaysa mamatay at mailibing lang. Sige, doon tayo magtiwala kay Boss Neil kasi siya mismo ang nakakita. So muna ako magkumpay. So yan ang update mga silo. Meron naman tayong panibagong hamon mga kaswelo. Gagawin natin ang lahat, maligtas lang si Victoria. So sa ngayon, pagtagaan ko lang muna itong magsakate dahil bawal daw si Victoria maglakad-lakad, mga mabinat daw. Okay.
Pwede na to. Marami na to mga silo. Bukas ulit umaga. Challenge tayo mga kasilo. So, ganyan talaga ang livestock farming. Meron talagang pagsubok ba, at ito yun. So gagawin ko ito mga kasilo hanggang sa makarecover si Victoria. Yan yung ari niya, maga. Nakakain siya. Marami na yan. Kain ka. Merong kumain ka. Binili ko sa kanyang Combinix, paubos na. Yun lang. Tinitingnan lang niya mga sulo. Sana kumain. Sige. Pag kumain ka, survive. Ay, salamat. Ay, salamat. Thank you, Lord. Kala ko ayaw nang kumain na talaga. Salamat. So, habang kumakain siya, sprayan ko to ng Combinix. Ayun ang kain, ha? Ayos, kumain siya mga silo. Mukhang makasurvive niya ito kung ganun. Ay meron ng tinutulok ni Busnel na paggamot. So yan. Buti na lang nga, nagtanong ako ni Busnel mga silo, pakainin ko na sana ng darak. Pero sabi niya wag daw muna kay gas-gas sa loob. Yung sa loob ng tiyan niya, yung darak medyo magaspang yun. Baka lalo lumala. Mabuti na nagtanong tayo. So ang advice niya, yan, hakutan na lang ng ganyan. So pakunti-kunti lang daw, kasi hindi naman daw yan talaga kakain ng marami. Ang importante, makakain siya kahit konti. So naparami ng ating kinuha mga silo. Pero di bali, yan na lang yan. Tapos bukas ulit ng umaga, ganyan din ang gagawin natin, magkumpay. Sige. So hayaan na lang natin yan mga silo dahil na kumain naman siya. At punta tayo doon sa ibang alaga pa. Si Queenie hindi ko pa nasaka. Saka ko pa si Jason, tapos na. Tapos pupunta ako doon sa taas, kambingan. Nandun si Mrs. din. Siya nakaano sa kambing. At tapos yung mga baka okay na. Na ano na natin, napainom na natin at napakain na rin, napastol na rin. Sige, yan po ang update mga silo. Minsan yun nga, may pagsubok na dumarating. So tuloy lang mga silo. Magkakaroon muna si Queenie. Ayan lang po muna. At magandang hapon sa inyo. Bukas ulit. Bye-bye.